Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno nasusubok. Ang pagkatao ng sino may makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nakahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay, umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma ang taong matuwid, tatatag ang buhay parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam, parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid, siya kong sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating buhay, gumagawa tayo ng mga desisyon. Kahit na sa anong bagay, dapat tayong mag-decide. Pati na lang sa pagbili ng sabon, kailangan mag-decide anong sabon ba ang bibilihin natin. Ganun din sa pagluto ng pagkain. Ano ba ang lulutuin? Ano ba ang mga putahe? Ordinaryong mga desisyon lang yan. Pero may mga mahalagang desisyon na dapat din natin gawin. Ano ba ang kurso na kukunin ko? Saan ba ako papasok ng trabaho? Saan ba ako titira? Mahalagang desisyon ito. Kailangan din tayo mag-decide tungkol sa tao. Kakaibiganin ko ba siya o hindi? Paniniwalaan ko ba siya? Pagkakatiwalaan ko ba siya ng aking mga sikreto? Magiging boyfriend ko ba siya o maging girlfriend ko ba siya? Magpapakasal ba ako sa kanya? Mabibigat na mga desisyon ito. Ano kaya ang maaaring gumabay sa atin sa mga choices na ito? Mas lalong magiging mahirap magdesisyon ayon sa mahalagang usapin kasi mahirap malaman ang katotohanan. Mahirap nga, pinapahirapan pa tayo ng mga fake news. At ang ginagamit pa ang AI upang gumawa ng fake news. Kaya marami ang nabubudol. May mga ilang palatandaan sa Biblia na maaaring makatulong sa ating paggawa ng wastong desisyon. Sinasabi din sa atin sa Bible na suriin ang iba't ibang espiritu. May mga masasamang espiritu na pumapanggap na mabuti. Pati na nga ang demonyo ay nagpapanggap na siya'y anghel. Tayo mismo ay huwag basta-bastang magbigay ng ating opinyon. Kung hindi naman tayo siguro, baka manilang pa natin ang iba. Madaya pa natin ang iba. Kaya kung wala o kaunti lang ang ating alam, huwag na tayong magbigay ng payo sa iba. Para tayo niyang mga isang bulag na gumagabay sa bulag. Suriin natin muna ang ating sarili bago tayo magbigay ng payo sa iba o mag-correct sa iba. Hindi natin matatanggal ang puwing sa mata ng iba kung may troso na humahadlang sa ating paningin. Kung may bias o prejudice tayo, mahirap na makapagbigay ng objective at maayos na payo sa iba. Tungkol naman sa paniniwala sa iba, maasahan ba ang payo ng iba? Ang katuruan nila? Ang kanilang sinasabi? Tingnan natin hindi lang ang sinasabi nila, pero ang bunga ng kanilang buhay. Malalaman ang puno ayon sa kanyang bunga. Malalaman natin na matamis ang manggang ito, ang puno ng manggang ito, sa pagkain ng kanyang bunga. Maganda ba ang puno ng santol? Kumain muna tayo ng kanyang bunga. Matamis ba o hindi? Maasahan ba ang taong ito? Tingnan natin ang kanyang pamumuhay. Kung maayos ang kanyang ugali, ang kanyang pamilya, ang kanyang business, maaaring maasahan natin na maayos ang taong ito. Kailangan natin ng ganitong pagsusuri, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Huwag lang natin pakinggan ang mga ads ng isang politiko. Nitingnan lang ang mukha niya. Magkaroon din tayo ng lifestyle check. Kamusta ba ang buhay niya? Tapat ba siya sa kanyang pamilya? Kung hindi siya tapat sa kanyang asawa, paano siya magiging tapat sa kanyang bayan? Kung nagpapadala siya sa kanyang bisyo, hindi niya mapanghahawakan ang kanyang responsibilidad. Ano ba ang trabaho niya? Ano ba ang pinagkakakitaan niya? Bakit siya may pera? Bakit siya mayaman?
Yan ay maraming mga tanong na dapat nating suriin upang makapagpili tayo ng maayos kung sino ba ang nararapat na maglilingkod sa bayan. May sinasabi din si Sirach sa unang pagbasa natin. Sinabi sa atin, huwag muna nating purihin ang isang tao hanggang hindi makapagsalita, sapagkat doon mo makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Mahalaga ito sa pag-iibigan at sa magkasintahan, sa mga kwento, sa mga pahayag, sa mga biro, mahahalata natin ang kanyang pagkatao. Sinabi ni Sirach, ang pagkatao ng sino may makikita sa usapan. Kaya magbigay ng panahon sa pag-uusap upang makilalang isang tao. Kaya nga mayroong ligawan at sa ligawan na yan, sa pag-uusap, sa pagkwekwentuhan ng magkasintahan, mas natatansya nila ang ugali ng bawat isa. Kapag nakilala na natin siya, magdesisyon tayo kung maniniwala tayo sa Kanya, kung tatanggapin pa natin siya na habang buhay na partner natin, o kung maipag-uubaya ko ba ang aking bansa o ang aking lalawigan sa Kanyang pangangalaga. Gawin natin na maayos ang ating mga desisyon, na aapektuhan ang iba at tayo mismo sa ating mga desisyon. Maging yan ay sa halalan, o sa pagkakaibigan, o sa pagpapamilya, o sa pagbibisnes. Pwede ba ako makipag-business partner sa kanya? Maasahan ba siya? Responsable ba siya? May pananagutan ba siya? Mananagot ba siya? Upang maging maayos ang desisyon, suriin natin ang pagkatao ng bubutuhin natin, o na magiging business partner natin, o kaya na maging kasintahan o asawa natin. Tingnan natin ang kanyang buhay. Alamin natin ang kanyang ugali. Pakinggan natin at suriin ang kanyang sinasabi. Kilalanin muna natin siya bago pagkatiwalaan. Kaya sa panahon natin na kailangan tayong mag-decide, mga may maliit na bagay na hindi natin iniisip kung ano ang desisyon natin. Pero may mga mahalagang bagay sa ating buhay na talagang pagnilayan, ipagdasal, sapagkat sa mga desisyon na ito ay nalalagay tayo at ang ating buhay, ang ating bansa, sa isang sitwasyon na kung maganda ang desisyon, maayos ang lahat. Kung hindi, yan po ay magbibigay sa atin ng kahirapan.